Mga kababayan, mas nakakalungkot po pag hindi nyo alam ang mga ganitong bagay. Pakinggan natin ito sa Pilipinas naman tayo, ha? Magandang umaga po. Oo. Maraming salamat for having me. Oo, Good morning thank you po sa very lahat. much. Si Danny Buenafeo ito dito sa programa ni Kabayan. Anyway, sir, kasi 'di ba yung issue ngayon, yung BOC o Bureau of Customs nakapag-intercept actually dalawang magkasunod na araw, a total of 24.2 million na undeclared foreign currency. Bakit to nangyari ho ito? Kasi yung unang araw daw, January 22, Filipino yung may dala, worth $272,000 just by way of background lang para sa mga nakikinig. Tapos next day, isang Japanese passenger naman, carrying 43,710 or total of 8.3 million pesos. Teka lang, ha? Sabi dito, nung isang araw, Pilipino may dalang 200,000 200,000 US dollar. Sabi, di ba? Tapos hindi. Pwede naman yun eh. Pwede yun. May dala kang 200,000 US dollar. Pwede po yun. Basta may declaration ka. Dito wala eh. Okay, basahin natin ito ha. Basahin natin ito. Nasaan na yun? Ayan. Declaration po yan ha. Declaration. Dito tayo. Dito tayo sa taas. Basahin lang natin ha. Number 2. Nakikita nyo ba number 2? Pakita natin yung aking cursor. Cursor. Yung turo-turo natin. Ayan, ito. Number 2, ayan foreign currency and or monetary instrument in excess of 10,000 or its equivalent US dollar po Please fill out the foreign currency and other foreign exchange dominated bearer monetary instrument declaration form. Ito 'yon. Asa na 'yon? Is this the one? Asa na yun? Ayan! Ito po yun. Ayan ko lang dito. Ito yan. Sabi dito, linaw, number 2. Kung foreign currency ang dala mo, wala kang ibang pipil-upan kundi ito. Ito. Ayan. Okay? Pag Philippine peso, pag Philippine peso, dalawa ang gagawin mo. Number 1, ito. Number 2, yung Bangko Sentral form. Basahin nyo ito sa LinkedIn. Ayan sa LinkedIn. Ayan, sa LinkedIn. Ayan sabi nila, kapag Philippine peso, up to 50,000 pesos ang allowed na walang declaration. Pero sobra ka na sa 50,000, kailangan mo ng declaration. Dalawa ang gagawin mo kung Philippine peso dala mo. Number 1, yung written authorization mula sa BSP. Number 2, yung currency declaration form. So, ito yung currency declaration. Tapos yung isang hahanapin ninyo, yung written authorization from the Bangko Sentral. Pero, ayan foreign currency. Anong sabi nila? Walang limit. Walang limit. But, kung sobra sa 10,000 dolyar, 10,000 dolyar, or its equivalent in other foreign currency other than Philippine peso, kailangan nyo ng ito. Yan. 'Di ba? Wala po bang Tagalog yung form? Wala na eh. Wala po eh. Ngayon kung ako po tatanungin ninyo mga kababayan, ano ang pipiliin ko? Mahal ako o mahal ka? Hindi, joke lang. Kung ako papipiliin, anong dadaling ko? Philippine peso o foreign currency? Dito na ako sa madali. Foreign currency. Kung ako papipiliin mo Kung ako papipiliin mo.
foreign currency dadalhin ko. Kasi napakalinaw po na sinasabi dito eh. Ayan no, walang limit. Walang limit foreign currency. Pero pag sumobra ka ng 10,000 US dollar, kailangan mo nito. Ito. Kesa sa Philippine pesos, Philippine peso na nga lang ang dala mo, kailangan mo pa ng dalawang declaration form. Kailangan mo pa ng declaration. Puta na idaran eh. Copy. Sige, continue natin. Nasa Tama bago po, tama ng po. BOC, so a total of 24.2. So ano ho ba ang update tungkol dito, GM? Unang-una po, yung nabanggit yung una, yung January 22 ng umaga, Oo. na intercept po isang pasahero papuntang Hong Kong, no? Oo. Nakitaan po yung kanyang check-in bag, no, sa X-ray, Oo. na may laman po ng 273,905 Ang laki ah. Okay. US dollars po. Papuntang Hong Kong. Amounting to about 16.1 million. Sabi ni Ate Sara, saan po makukuha yan? Ay, bibigay ko na sa'yo. Hindi ko na pahihirapan pabuhay mo. Iko-comment ko sa'yo, Nay, ha? Iko-comment ko po. Abangan mo dyan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ma'am, naka-pin message na, ha? Ma'am Sara, ayan na. Ito yung hinihingi mo, di ba? Ayan na, nasa... Huwag mo kalimutan yung e-travel, ha? Baka pag kinalimutan mo pa e-travel, lakaw, bahala ka dyan. Continue tayo sa kwento. Okay. Tapos pangalawa po, Oh. meron din po nakitaan din na Japanese. Tama po kayo, yung binanggit ko. The Japanese. following day, Oo. the Japanese passenger nahulian po ng actually mga 43,710 US dollars. Pero ang dalawang currency po yung bitbit niya. Yen. Meron Japanese siyang hawak na 15,040,000 yen at saka almost 62,000 pesos, amounting to about 8.3 million pesos po. Kaya nga. Dalawang insidente po yun. Sa Terminal 3, tama? Terminal GM? 3 po yun. Pareho. Baka itatanong niyo po, ano pong gagawin sa pera? Kukumpiskahin po. So, alimbawa, balikan natin ito. Balikan natin. So, halimbawa po, sumobra ka ng 50,000 pesos pero wala kang declaration form. For example, sobra ka sa 50,000 pesos pero wala kang declaration form. Let's say, sabihin na natin meron kang 60,000 pesos. Yung 10,000 kukunin nila, yung 50 ay babalik sa'yo. Do you understand? What if naman, may dala kang 15,000 US dollar or more. Kukunin nila yung sobra sa 10,000, yung 10,000 ibabalik sa'yo. Lugi ang business. Lugi ka, tuy. Lugi. Yari. Iyak ka nun. Iyak ka. Pareho pong Terminal 3. Bakit is this related? O paano? Bakit magkasabay na araw tapos ganyan kalaki, 'di ba? Hindi bihira naman yung nagkakaroon ng pagsasabat ng mga ganyan mga foreign currency na ganyan kalalaki? Oo. Well, hindi po natin masasabi kasi alam ko po nung last time na natanong ko po yan na nangyari ay under investigation pa, particularly po kung saan nanggaling yung pera, saan papunta at hawak po ng customs custody po kasi nung na-intercept po yan na nakita sa check-in bag, akala po siguro ng pasahero hindi makikita sa baba po sa tinatawag natin baggage makeup area, meron po mga naka-assign dyan na taga-Office of Transport Security na nagtitingin sa mga bagahe. So nakita po yun, hinanap po yung may-ari ng pasahero, kasama po ang customs at saka ABSECOM. Tinignan po nila, nahanap nila. Binuksan po yung maleta at nakitaan ng ganong kalaking halaga. Ano ho ba ang reason? Po ng Ano kasi normally once a traveler, 'di ba, nagta-travel, talagang meron naman talagang limit 'di ba, ang pagdadala ho ng pera. Pero ano ho ba ang reason when they were intercepted? Ano ho sinabi nitong mga nagdala ng pera? Hindi ko po hindi namin po nalaman na kasi pag under investigation po ng customs, hindi po kami nakikialam na. Sapagkat bawal po 'yon kapag
ang bitbit, ang allowable ho under the Customs Tariff Act at saka BSP rule natin, ay kung $10,000 Yun nga, yun ang allowed. kailangan Opo, at saka 50,000 pesos. Yun po allowed. Kaso, pag ganyan pong sobra at lalo na po, hindi naman dineklara, lalo pong na suspicion mo yan na pero, titignan po nila. Pero itong Pinoy na nahuli ninyo noong January 22, bound for Hong Kong lang to di ba? Nagdala ng ganyang kalaking halaga? Oo. Opo. 15 bound million? for Hong Kong po yan. At saka in US currency po yan. $273,000. Oo. Opo. $1 po yun na amounting to 16.1 million ang estimate po nila. Pero GM, sige po, go ahead, sorry. Well, anyway, ano po yan, mahigpit po ang ating mga extra operators, lalo na po, nandiyan din nakabantay palagi ang customs, no? Sapagkat pinagbabawal po, lalo na yung pagdalabas ng mga illegal ng ganyan kalalaking halaga. So, hindi naman dapat yan. Kung legal naman po yun, dapat sinasabi nyo na sa tama, okay nga, why they are carrying. Naman po yan. Kaya nga gusto ko malaman anong reason. At saka, nung nakita ba ito mga pera, were they actually mismo or talagang lantad na lantad yung mga currency? Hindi, nakabalot po yan. Yung isa po nang nakita, nakabalot po ng gusto. Para kala nila hindi makikita sa X-ray. No? Yung isa Alright. Money laundering to, kapatid. Pasok to sa banga. Money laundering yun. Right. So, money laundering to, pasok to sa banga, kapatid. Kaya ho ganun. Imagine mo, galing Hong Kong. Sa Hong Kong po, halos ang kaso doon, money laundering Ha? Ang kaso po doon, money laundering Yung mga nasasangkot na OFW. Diba? Mga nasasangkot na OFW doon, money laundering case Ito yung pera na pinapadala sa mga bangko ng kababayan natin, kasambahay, gamit ng kanilang bangko, coming from unknown sources. Akala siguro ni ate, uy, jackpot. Pero kung ito naman po ay galing sa money laundering, at hindi naman siya makulong, hindi na siguro yan, hindi na siguro manghihinayang yun si ate. Magpapasalamat na lang yun. Ay, buti na lang, hindi ako nakulong. Pero binalik yun, babalik sa kanya yung, kaya lang $235,000 dala niya, di ba? So 10,000 na lang ang mapupunta sa kanya, ibabalik yung 10,000 doon Yung the rest, kukunin nila yun. So lugi ka pa rin. Oo. Sabi ni ate, bakit hindi na lang daw pinadala? Pwede mo siyang ipadala pero hindi mo naman mabubuong papadala mo ba lahat yun? Ako, mahirapan ka. Matitrace ka Matatalino din po yung mga yan. Matitrace yan. Uy, teka, kapapadala mo lang. O ngayon, ang gagawin niya, makikisuyo yan sa'yo. Diba? Halimbawa, Nanay Jasmine, makisuyo ako, padala mo sa Pilipinas, 5K. 5 US dollar. O syempre, para makisuyo, babayaran niya si Jasmine. Nanay Jasmine, sagot ko na yung pang Jollibee mo. Yung pang hotel niyo ng jowa mo. Halimbawa, gano'n. Di babayaran niya. Ganun yung mangyayari dyan.